Isa pong pinagpalang araw sa lahat ng aking kamag-aaral ng salita ng Diyos. Una po sa lahat, I would like to greet advanced Happy Mother's Day to all moms. Sa lahat po ng mga nanay, Happy Advanced Mother's Day po sa inyo. It is interesting how God took the analogy of being like a mother. Meron po akong dalawang scripture na babasahin sa inyo na kinuha ng Diyos ang analogy, iwinangis niya ang kanyang sarili sa isang ina. Ang isa po ay sa Old Testament at ang ikalawa po ay sa New Testament. Atin pong basahin ang sinabi ng Isaiah chapter 49 na kung saan iwinawangis ng Panginoon ang kanyang sarili sa isang ina. Ito po ang sabi sa chapter 49, 15 at saka 16. Ganito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Malilimutan ba ng babae ang kaniyang batang pasusuhin na siya'y hindi mahabag sa anak ng kanyang bahay bata? Oo, ito'y makakalimot, ngunit hindi kita kalilimutan. Narito aking inanyuang ka sa mga palad ng aking mga kamay, ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. Makikita po natin dito ang analogy of a mother na ang ating Diyos ay tila isang ina sa kanyang bansang Israel na sinasabi niyang, I will not forget you. Ikaw ay laging nasa aking sa aking harapan. Ikaw ay aking inanyuan sa aking mga palad, sa mga palad ng aking mga kamay. Hindi kita malilimutan. Kaya din po sa isa pang aklat sa New Testament, ito po naman ay sa Mateo 23, chapter 23, verse 27. At ganito naman po ang ating mababasa sa Matthew 23, verse 37. O Jerusalem, Jerusalem na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya. Makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay ayaw kayo. Again, dito po ang ating Panginoong Yesus ay nagsasabi sa Jerusalem na tila siya ay isang inahing manok. Iwinawangis niya, tinutulad niya na kung saan ang mga sisiw, ang bansang Israel, ang mga Hudyo ay kanyang ilalagay na pilit sa kanyang mga ilalim ng mga pakpak, subalit ayaw nila. Makikita po natin dito mga kapatid ang analogy ng God na inilalagay niya ang kanyang sarili bilang isang ina. And I think it is a great analogy that we can see in the scripture at napaka kahanga-hangang analogy. God took the image of a mother in Isaiah and in Matthew to illustrate to us what caring means from a loving mother. Ano nga bang ibig sabihin ng pagmamalasakit mula sa puso at buhay ng isang ina? Kaya muli po, ang ating pagbati sa lahat ng mga ina, Happy Advanced Mother's Day po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, sumainyo ang pagpapala ng Panginoon at patuloy na kayo ay bigyan ng mga malalakas na mga pangatawan at mabubuting mga pagpapala. Sa ating pong pag-uusap ngayon ay ating itutuloy yung the Church's Socio-Political Engagement and this is part 2. And meron po tayong 4 na layunin sa araw na ito na gusto ko pong talakayin natin. Ang una po is ating tatalakayin ng iba't ibang approaches of the Church's socio-political engagement. Ano nga ba ang iba't ibang mga mukha? Kung paano sumasalamin at paano hinaharap at paano tinitingnan ng simbahan o ng iglesia ang kanyang pakikipag-ugnay sa lipunan o sa politika. Pag-usapan din po natin ngayon yung ilang mga bagay na paalala natin sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-aaral ng salita ng Diyos
ilang mga paalala natin patungkol sa nalalapit nating halalan. At gayon din po ating pag-uusapan ang ilang mga prinsipyo na aking ilalahad ngayon para maunawaan natin kung sino nga ba ang nararapat nating ihalal. At gayon din po mga kapatid, I will also provide some reminders to all believers who disagree on political agendas and beliefs. Pag-usapan po natin sa araw na ito, the church's socio-political engagement pre-election moment. Pre-election moment. Ito po yung part 2 ng ating series, the church's socio-political engagement. May iba't iba pong ipinropost o iminungkahi si H. Richard Niebuhr sa kanyang classic book na kanyang sinulat noong 1951, Christ and Culture. Meron po siyang iminungkahi ng mga approaches toward the state and political life or cultural life. And he identified and explained five basic historical positions toward culture. At atin pong ilalagay na rin dito yung political. Hindi lamang po cultural life, kundi pati ang political life. So, paano nga ba dapat mag-engage ayon kay H. Richard Niebuhr ang iglesia o ang simbahan sa lipunan o kaya ay sa politika? At marahil po mga kapatid, your personal belief or maybe not only your personal belief, the belief of your church or your congregation, kung saan ikaw ay kabilang, will fall under one of these approaches. Una po, pag-usapan natin yung first approach na minungkahi ni Niebuhr, Christ against culture. Now, ayon po sa kanya, a church father na ang pangalan po ay Tertullian propagated this approach, Christ against culture, na ang sabi po ni Tertullian, Jerusalem and Athens, alam po niyo yung Jerusalem, people of God, at Athens, ito po yung Judeo-Christian teaching and Greek intellect and culture. Siyempre, yung pagano at saka yung Jerusalem, yung chosen people of God, had nothing in common. Ayon po sa kanya, nako, walang pagkakawangis ang Jerusalem at ang Athens. Sila'y magkatunggali at sila'y hindi pwedeng pagsamahin. Therefore, ayon po sa first approach na ito, sa Christ against culture, therefore, Christians should participate in cultural or political life as little as possible. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya, mga Kristiyano ay kinakailangang umiwas sa mga bagay na sa cultural and political life ng sanlibutan ito because these activities are corrupted by sin. Para sa kanila, at sa first view na ito, sa first approach na ito, Christ against culture, para po sa kanila, ang mundong ito ay corrupted by sin and therefore, Christians should not engage in the world. Kaya nga po ito ay, ang first approach ay tinawag na Christ against culture. Second approach po, na kung saan marahil lang ilan ay nabibilang, ay ito. Christ and culture in paradox. Dito naman po, isang church reformer na kilala ng marami sa atin, si Martin Luther, he propagated this approach stressing that Christians should seek primarily to promote evangelism and discipleship rather than engage in cultural or political activity. Now, may kaunti pong pagbabago ito as nagpatuloy po siya sa kanyang pag-aaral. Nagkaroon po ito ng kaunting pagbabago, but basically, dito po siya nagsimula, si Martin Luther, that Christians should seek primarily to promote evangelism and discipleship rather than engage in cultural or political activity. And therefore, Christ and culture in paradox. Now, ayon po sa pananaw na ito, sa approach na ito, Christians cannot create a righteous society in the world through political action.
Walang magagawa ang mga Kristiyano na gamitin ang bihikulo ng politika para mabago ang sanlibutan. Yun po ang pangalawang pananaw o pangalawang approach. Pangatlong approach po na binanggit ni Niebuhr sa kanyang aklat, sa kanyang classic book noong 1951 na ito. Christ above culture. At ayon naman po sa isang church theologian, Thomas Aquinas, he propagated this approach saying that Christians should work to bring all social institutions, including government, under the jurisdiction of the church. Bilang ang iglesia ang custodian ng salita ng Diyos. And so, Christ must be above culture. Christians bringing all social institutions, including the government, sa ilalim ng jurisdiksyon ng iglesia. Sapagkat ng iglesia ang siyang takapag-ingat ng kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, sa pangatlong view na ito, sa pangatlong approach na ito, Christ above culture, the church should control political life and establish the laws for states operation. Merong dapat na mangibabaw sa pagitan ng church and culture at walang iba kundi ang iglesia, controlling political life and establishing the laws for the operation of the state. Pang-apat po na approach na binanggit ni Niebuhr ay Christ of culture. Now, noon naman pong 12th century, actually sa Gnostics pa po ito, 2nd and 3rd century, but nagkaroon po ito ng progress in the 12th century. Peter Abelard advanced this approach, Christ of culture. Ayon po sa pananaw na ito, mga kapatid at kamag-aaral, this view accommodates Christ to culture and sees little tension between the church and the world, or church and culture, or between the gospel and the law of nations. Si Kristo ay bahagi ng kultura at kinakailangang maging kasama sa kultura. Now, ang pananaw pong ito, this view emphasizes Christ's teaching and Christ's action seem consistent with the best in civilization. Naangkop na babagay at pwedeng ihalo at isali at isangkot ang mga katuruan ni Jesus at ang mga gawain ni Jesus sa isang sibilisasyon. Christ of culture. Panglima na po na approach sa relasyon, ugnayan ng church and culture. Ayon po kay Niebuhr, ang panglima ay Christ, the transformer of culture. Isa naman pong church father in the 5th century, ang pangalan po niya ay Augustine at kilala ng marami sa inyo. Narinig niyo ang pangalan ni Augustine. At siya po'y sinundan ng isang reformer, si John Calvin, at kapwa sila naniniwala, bagamat hindi po sila nasabay na buhay, isang 4th, 5th century, isang 16th century. They believe that although all people are depraved, makasalanan, at lahat ay walang kamuwangan sa katuwiran, naniniwala po sila that God is sovereign over all human, cultural, and political activities. And because God is sovereign over all human, cultural, and political activities, therefore Christ can be said to be the transformer of culture. Now, ito pong pananaw na ito, itong panglimang approach na ito sa kultura, sa ugnayan ng kultura at ni Kristo o ng simbahan o ng iglesia at ng kultura. This view emphasizes that God is building a kingdom on earth. Ito po yung tinatawag nating may pagka-post-millennial. And as Christ ambassadors, Christians should work to restructure all institutions, heal all broken relationships, and develop cultural life based upon the standard of the Bible. Mababago ang mundo at ang mga Kristiyano ay kinakailangang gumawa, magsumikap
na baguhin ang mga institusyon sa pamamagitan ng standard na ito, ang Biblia. Ma-develop ang cultural life batay sa sinasabi ng Biblia. Very positive po ito. Ito pong panglimang approach na ito ay napaka-positive na meron pwedeng magbago sa kultura, walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos bilang divine law and standard. Kaya Christ, the transformer of culture. Now, ito pong mga iba't ibang approaches na ito propose varying social, cultural, and political engagement. Mapapansin po nyo, kumbaga sa 100% na engagement, iba't iba ang kanilang level, iba't iba ang kanilang degree, iba't iba ang kanilang lapit doon sa 100%, doon sa ugnayang malapit na malapit ng kultura at ng simbahan o ni Kristo at ng politika. At mapapansin po nyo mga kapatid, ang various approaches na ito ay nagsasabi ng ganito. Some are almost none or very minimal engagement. Yun ang isang approach. None or very minimal. Ang isa pang approach po, degree of approaches ay another allows but limited engagement. Another approach is saying that there must be a total control of the other sector. And number 4, approach is this view proposes equality, pagkapantay, and non-resistance from both sectors. Yung pong panglimang approach encourages the opportunity to influence and guide the other sector. Now, sa akin pong pananaw at sa akin pong pagbubulay-bulay at pag-aaral, yung pong panglimang view, Christ the transformer of culture, ay nagbibigay ng larawan at aplikasyon sa Mateo 5:13 at 14. Now, I'm not embracing the fifth view totally as if wala na akong tutol sa ilang mga bagay doon. But, isa sa pinaka-nakita kong malapit na na ating makitang larawan ng ugnayan ng iglesia at ng kultura o iglesia o politika ay yung Christ, the transformer of culture. Bakit ko po nasabi? Kasi nga po, aking pinagbubulay-bulayan at nakita ko ang larawan, ang salita ng Mateo 5:13 at 14. Ganito po ang sinasabi. Kayo ang asin ng ilaw, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipagpapaalat? Wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Kayo ang asin ng lupa. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. We know how salt influences the taste of any food. Kahit po anong mangyari, kapag nilagyan ng asin ang pagkain, nangingibabaw lagi, naiimpluwensyahan lagi. Malakas ang impluwensya ng asin kaysa anumang uri ng pagkain. Nalalasa yung alat. Habang ang liwanag ay nagsisilbing ilaw at gabay, gaano man kadilim ang isang bagay, ang isang lugar, ang isang sitwasyon, anumang dilim ito, kapag mayroong isang maliit na ilaw, nagkakaroon ng liwanag, nagkakaroon ng gabay. As individual Christians and as a church, bilang iglesia, in general, it is important to be salt that influences the culture. Tayo pong iglesia ay magandang may impluensya sa ating kultura, and that's exactly, I believe, the application of kayo ang asin ng lupa. We are supposed to be influencing the culture. At kayo ang ilaw ng sanlibutan. In the sense that we are the conscience of society. We are the guide of society. Without coercing, without manipulating those in private and public authority. So makikita po natin yung salt and light
as influencer, and as guide of culture. Sabi nga po ni Gary Sustiak sa kanyang article sa Christian Standard, 1999 pa, sabi niya, the influencing church is opening the lines of dialogue, taking the road of influence, being prophetic in the culture, and providing hope for those in a dark world. Dalawa pong bagay ang binigyang diin ni Gary Sustiak. The church being an influence or the influencing church, being prophetic in the culture, the one who speaks before God to man, to the people. Yun po ang layunin ng iglesia bilang propeta who speaks on behalf of the Lord because we have access to the word and we are also providing hope for those in a dark world, both an influence, salt, and hope bilang tayo ay liwanag sa madilim na sanlibutan. Now, let me give you some election reminders, mga kapatid. And one time I was reading the scripture and this came to me. This came and made an impact to me on how we should be choosing leaders. Exodus 18:21. Ang sabi po ng Exodus 18:21 ay ganito, but select from all the people some capable, honest men who fear God and hates bribes. Appoint them as leaders. Ito po yung sinabi ni Jethro kay Moses nung nakita po ni Jethro, biyanan po ni Moses, na Moses was doing everything and he was not delegating anything sa mga tao. So kaya sabi ni Jethro sa kanyang manugang na si Moses, select from all the people some capable, honest men who fear God and hate bribes. And I tried to look on each of this: capable, honest, fearing God, hating bribes, bribery. And I can see how we should be reminded of our election and how and who should we be trying to vote for or elect sa panahong ito. Mga kapatid, let me read to you that because of Romans 13:3 and 4, ay pwede nating sabihin ang ganito, which one, at itanong ang ganito, which one understands most clearly that the government's role is to protect the rights of the innocent and to punish the guilty? Because the Bible says, Romans 13:3 and 4, may tungkulin ng pamahalaan. At ang isang tungkulin at role, function ng pamahalaan is to protect the rights of the innocent. Ito po yung tinatawag na distributive justice. And to punish the guilty. Ito po na yung retributive justice. Dapat alam ito ng sino mang nahalal at mahalal at magiging isang leader ng pamayanan. That this is the primary role of the government ayon sa salita ng Diyos. And the key word here is justice. Justice in the sense na kapag hindi nakakasala at kapag tama ang ginagawa, dapat pinoprotektahan yan. Pero kapag nagkakamali, dapat mayroong kaparusahan. And that is the role of the government. That is the function of the government. Unfortunately, minsan nagkakabaligtad po at nakakalungkot po, meron tayong nababalita na sa halip na protect the rights of the innocent ay napaparusahan ang mga inosente at napoprotektahan ang mga guilty. And that is not what the Bible says. It is the great reversal of what the Bible teaches. Ang sabi po ng verse 4 ay ganito,
For the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? Do what is right, and they will honor you. The authorities are God's servants, sent for your good. But if you're doing wrong, of course, you should be afraid, for they have the power to punish you. They're God's servants, sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. Ilang paalala po at unang paalala natin sa panahon ng eleksyon, kinakailangan ang isang tao na nagnanais maglingkod sa bayan ay alam niya ang kanyang tungkulin bilang mahahalal. Lalo tigit ang nasa executive body. Kagaya po ng mga governor, mayor, at barangay level, although hindi po ngayon halalan sa barangay. But the role of the government, ng executive body, is to protect the rights of the innocent and to punish the guilty. At yan po ang isang dapat na makita natin na nalalagay sa posisyon sa mga panahon na kagaya ng halalan. Isa pa pong bagay mga kapatid, una pinag-usapan natin yung capable, yung sinabi doon sa Exodus 18:21. Dapat meron siyang capability to understand yung role niya. Pangalawa po mga kapatid ay yung sinabi din sa 18:21, yung honest. And I remember Proverbs 10:9 na itatanong natin dito ang pangalawang tanong sa ating nais malagay sa posisyon. Sa lahat ng mga tumatakbo na ito, which one demonstrates integrity better? Because of Proverbs 10:9. Ano po ba sinabi ng Proverbs 10:9? Well, sabi po dito, people with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Napakaliwanag po mga kapatid na napakahalaga na ang isang tumatakbo at dapat mahalal na mga kandidato at nagnanais maglingkod sa bayan ay people with integrity. People with integrity. Kaya nga po, dapat pumili tayo ng mga tao na honest. Mga taong tapat at mananatiling tapat sa kanilang paglilingkod. Pangatlo po na aking naisip na kwalifikasyon, na kagaya ng binasa po natin sa Exodus 18:21, hindi po lamang siya capable, honest, fearing God dapat. Kaya itanong natin kung tayo maghahalal o boboto o pipili ng malalagay sa isang posisyon. Ang tanong natin ay ganito: which one fears God and upholds God's law better? Lagi po nating lalagyan ng better, comparatively speaking, kasi wala naman pong perfect. Pero sino kaya sa kanila ang pwedeng magtaas, magbandila, magwagayway ng mga kautusan ng Diyos na makakatulong upang bumuti ang ating lipunan at maging tama ang pamumuhay ng mamamayan? Ito po ang sinabi ng 1 Timothy 1:8 hanggang 10. Ang sabi po ay ganito: we know that the law is good when used correctly. For the law was not intended for people who do what is right. It is for people who are lawless and rebellious, who are ungodly and sinful, who consider nothing sacred and defile what is holy, who kill their father or mother, or commit other murders. The law is for people who are sexually immoral, or who practice homosexuality, or are slave traders, liars, promise breakers, or who do anything else that contradicts the wholesome teaching.
Kaya makikita po natin mga kapatid na the law is good. And therefore, ang dapat nating maihalal, ang dapat nating piliin, ang dapat nating iboto ay isa na may banal na pagkatakot sa Diyos at isa na nag-aangat at nagtataas ng mga kautusan ng Diyos. For the law is good. Sino kaya sa mga ito ang mayroong pinakamalapit na pagnanais na sundin, iangat, itaas, ibandila ang mga kautusan ng Diyos at ang banal na pagkatakot sa Diyos? Pangapat po na ating paalala sa pwede nating ihalal, iboto, piliin, ay yung pong paalala sa atin ng Proverbs 29 verse 4 na ganito po ang ating itatanong, pang-apat na tanong. Which one sa lahat ng mga pipiliin ko, which one understands most clearly that accepting a bribe is wrong? Sino kaya sa mga tumatakbo na ito ang naniniwala na ang pagtanggap ng suhol ay mali at isang uri ng corruption? Ang sabi po ng Proverbs 29 verse 4 ay ganito, a just king gives stability to his nation, but one who demands bribes destroys it. Sino man na nagnanais ng suhol, ang sabi po ng Kawikaan 29:4, sino mang nagnanais, nagnanasa ng panunuhol ay sumisira ng bansa. Pero ang isang matuwid na hari ay nagbibigay ng katatagan sa isang bansa. So ito po yung apat na bagay na maaari po nating isaalang-alang, paalala sa atin sa eleksyon na ito. Apat na katanungan na dapat nating itanong sa ating pagpili. At ang una nga po nating tanong, the question of capability, ay ang sabi nga po natin, itanong natin, sino kaya sa mga ito ang nakakaalam ng tungkulin, role ng isang government official, lalo tigit ng executive? Which one understands most clearly that the government's role is to protect the rights of the innocent and to punish the guilty? Tanong po natin, which one demonstrates integrity better? Sa lahat ng mga tumatakbong ito na aking pipiliin, alin kaya talaga sa mga ito, comparatively speaking, ang mayroong integrity? Alin kaya sa mga ito? Which one fears God and upholds God's law better? At yan po yung ating pinag-uusapan sa 1821 na dapat meron siyang pagkatakot sa Diyos at hindi tumatanggap ng tinatawag nating suhol. Ang sabi nga po ay itanong natin, which one understands most clearly that accepting a bribe is wrong? Sana maitanong natin yan upang mapili natin sa panahong ito ang karapat-dapat ayon po sinabi ng 1821 ng Exodo na ang sabi nga po sa atin ay, but select from all people some capable, honest men who fear God and hate bribes. Appoint them as leaders. Italaga yun sila bilang mga leader. Bigyan ko po kayo ng ilang principles on who we should vote for. Hindi po ako magbibigay ng pangalan, pero bigyan ko po kayo ng ilan namang mga prinsipyo patungkol po sa ating pagpili o paghalal sa mga panahong ito. Ang una pong prinsipyo, principle number 1 is credentials. Study the credentials of the candidate. Pag-aralan ang kwalifikasyon, pag-aralan ang patotoo ng mga tumatakbong kandidato. Hindi po pwede itong bahala na system, wishy-washy, kung sinong tamaan, yun na lang. Kinakailangan study. May pag-aaral po tayo. Kung nais natin ang ating bansa ay magkaroon ng malaking pagbabago, pag-aralan. Huwag tumingala at bahala na kung sino mailagay ko. Study the credentials of the candidate. If he is running as a lawmaker,
Sana naman po ay pumili tayo ng isang tao na equipped or willing to learn and to progress sa paggawa ng batas. Mabuti na po yung may kaalaman sa paggawa ng batas. Yung nakita na po niya kung paano gumawa ng batas. At natutunan na niya maraming mga bagay patungkol sa bagay na ito. O maaaring siya'y bago pa lamang pero nakikita po niyo ang kanyang masinhing pag-aaral sa mga bagay-bagay. So if he is running as a lawmaker, sa legislative body, dapat marunong sa paggawa ng batas. If he is running in the executive branch of government, tanungin natin, ano kayang track record niya as a leader? Credentials, qualifications, testimonies. Principle number 1 po sa dapat nating ihalal, credentials. Pangalawa po, mga kapatid. Principle number 2, performance. Leadership is a matter of performance. Tandaan po ninyo, leadership is not measured by popularity. Sa pagitan po ng performance and popularity, kinakailangan po iwan natin ang popularity at ating itanyag, ihalal, itaas, at bigyang diin ang performance ng isang magiging leader. Huwag po tayong magre-rely on how many tarpaulins na nakita natin ang kanyang pangalan, nakita natin ang kanyang mukha. Hindi po ito ang batayan. Hindi po sapat na tayo ay nakamayan. Hindi po sapat na tayo ay naabutan ng abaniko o naabutan ng anumang bagay o hindi po sapat na tayo ay na wave ang ating mga hi, hello. Hindi po ito ang mga batayan, mga kapatid. Leadership is a matter of performance, not by popularity. At sana po ating masusing pag-aralan ang performance ng mga taong ating ihahalal sa mga panahong ito. Ano bang uri ng trabaho mayroon ito? At anong klaseng tao magtrabaho ang taong ito? Pangatlo pong prinsipyo na gusto ko pong ibahagi sa inyo is wisdom. Hindi po lamang credentials, performance, kundi wisdom. Leadership requires wisdom. Hindi po pwedeng mahiwalay ang karunungan. Now, this is not necessarily educational attainment. Hindi po ibig sabihin dapat may mataas na pinag-aralan. Kasi nakakatulong. But that's not what we mean by wisdom here. What we mean here is who is in a better position to manage your city or municipality. Sino po ang palagay ninyo na mayroong masigit na karunungan kagaya ni Solomon na nung dumating ang dalawang babae sa kanya na nag-aagawan ng isang bata ay kanya nalagyan ng solusyon ang problema sa pamamagitan ng karunungang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Marunong kaya ang ating ihahalal? Meron kaya siyang karunungan, taglay, upang kanyang ma-manage, mapamahalaan, ma-administer ang ating siyudad o ang ating munisipalidad sa executive body? Which one has a better and long-term plan for the plight of the poor? Sino pa kaya yung mapipili natin na meron naman talagang plano, plataporma para sa mga kalalagayan ng mga mahihirap nating mga kababayan, mga plano sa mga kabataan natin na napapariwara ng buhay. Sino kaya dito ang merong plano, long-term plan, better plan para sa mga single parents, sa mga ulila, sa mga widows? Sino kaya sa mga ito ang may mahusay na plano na sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay naipapakita niya na maisasaayos niya ang ating siyudad o ang ating munisipalidad? Pang-apat po, mga kapatid, hindi lamang credential, performance, wisdom. Principle number 4 is accountability. Leadership rises or falls in handling people's money. Gaano na po kalaki ang agwat ng mahirap at ang mayaman? Wider or smaller? Sa ating mga ihahalal,
at nais ihalal. Makakatulong kaya ito upang mapaliit ang agwat ng mahirap at mayaman? O baka patuloy na yayaman ang mayayaman at patuloy na maghihirap ang mga mahihirap? Leadership rises or falls in handling people's money. Paano ini-invest ang pera ng bayan? Paano ginagamit ang pera ng bayan? Ang ating kayang ihahalal ay may accountability, may budhi upang sabihin na ang salapi ay nagagamit sa tama. Does he practice dole out or dependency, band-aids type of thing? Yung bigay, 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 bigay na hindi naman po masamang bigay ng bigay-bigay lamang. Pero minsan ganyan po ang programa, band-aid, o to, may kailangan ibigay, may kailangan ibigay. Pero may mas maganda po na programa na meron tinatawag na sustainability para sa maraming mamamayan, walang iba kundi empowerment of the citizens. Empowerment of the citizens. Na nabibigyan mo ba ng pang-invest, nabibigyan mo ba ng pangpuhunan ng mga taong ito? At yung mga taong bibigyan mo bilang leader ng puhunan ay pwede mo bang gawing accountable sa iyo? Upang ang salapi na ating binibigay, pinapahiram marahil ay magkaroon ng malaking kapakinabangan. Hindi yung bigay na lamang dito, bigay dito, wala pong sustainability sa bagay na yon. Maya't maya lalapit yan. Ang sabi nga po ng kasabihan, huwag mong turuan ng tao na huwag mong bigyan ng isda ang tao. Turuan mo siyang mangisda. Paano ginagamit? Paano ini-invest? Paano hinahawakan ng isang leader ang salapi, ang pera ng bayan? Leadership rises or falls in handling people's money. Mga kapatid, mahalaga po na ating pagbulay-bulayan at siyasatin ang ating mga sarili sa bagay na ito kung ang ating mga ihalal. At tayo, kung tayo man po ay nakikinig dito bilang tumatakbo upang makapaglingkod sa ating bayan, meron ba tayong credentials? Meron ba tayong performance, maayos na performance? Meron po, ginagamit ba natin ang wisdom? At tayo po ba'y may accountability bilang tumatakbo? At sana po ito rin po ang mapasa isip, masa puso ng bawat isang maghahalal ng mga kandidato sa mga panahong ito. Mga kapatid, kahuli-huli nais ko pong talakayin ang ilang mahalagang paalala, important reminders to believers who disagree on political agendas and beliefs. Nakakalungkot po na nakakarinig tayo ng mga magkakapatid sa pananampalataya na may hindi pinagkakasunduan at may tila man din pag-aaway pa sa tinatawag nating political agendas and political beliefs. I would like to submit to you three things upang tayong mga magkakapatid ay huwag magkaroon ng hindi magandang patotoo sa mga taong nasa labas o hindi pa mga mananampalataya. Na tayo mismo ay huwag labis na makitaan, huwag makitaan ng mga bagay na di ka nais-nais karapat-dapat na dapat na hindi inuugali ng mga mananampalataya. And so, let me submit to you, mga kapatid, mga kamag-aral, important reminders to believers who disagree on political agendas and beliefs. Number one, our identity in Christ is greater than our political assertion. Identity in Christ, greater than. Nakita po niyo yung greater than? Mas higit ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. We are in Christ Jesus. We are citizens of heaven. We belong to Jesus Christ. And this is our new identity as believers of Jesus Christ.
Our identity in Christ is greater, comparatively speaking, than our political assertion. Huwag naman po na dahilan sa ating political assertion, tayo ay mag-away-away at magkaroon po ng malaking gap bilang magkakapatid. Because our identity in Christ is greater than our political assertion. Pangalawa po mga kapatid, our unity in Christ is greater than our political affiliation. Kaya nga po yung symbol na unity in Christ, greater than political affiliation. Tayo po ay bagamat hindi pare-pareho, may ibang gusto iboto, ganitong iboto, iba ang kanyang paniniwala sa ganitong kandidato, ibang paniniwala niya sa ganitong tao, magkakaiba ng paniniwala at iba't iba ang ating mga affiliation, ang nais nating aniban sa politika, ang nais nating panigan sa politika. Yes, we all have the rights. Meron tayong karapatan to speak our mind and to speak about our opinion. Pero tandaan po ninyo, our unity in Christ is greater than our political affiliation. Bagamat magkakaiba tayo, tayo pa rin nagkakaisa at dapat magkaisa kung sino si Kristo sa buhay natin. Pangatlo po mga kapatid, sa hindi nagkakasundong mga magkakapatid sa tinatawag nating political agendas and beliefs. Our loyalty to Christ is greater than our political inclination. Our loyalty to Christ is greater than our political inclination. Kaya makita po nyo, loyalty to Christ is greater than, higit na mas matimbang kaysa anumang iyong paniniwala sa politika. Mga kapatid, umaasa po ako na ang mga ganitong bagay ay makakatulong. Ilang mga paalala sa pagpili, ilang mga paalala patungkol sa eleksyon na darating ay umasa po akong makakatulong sa inyong pagbulay-bulay, sa inyong refleksyon, sa inyong pagtingin sa salita ng Diyos at sa buhay politika. Nanawa ang ating dalangin, ang iglesia ay patuloy na maging asin, impluwensya at ilaw, gabay sa ating lipunan, sa ating politika, sa ating mundo. Mga kapatid, atin pong ipanalangin ang nalalapit na eleksyon. Please join me. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa pagbubulay-bulay ng iyong mga salita at sa mga paalala na aming napakinggan sa araw na ito patungkol po sa ugnayan ng iglesia o simbahan sa kultura at politika. Salamat sa pangapaalala ng mga tao, lalaki man o babae na dapat mahalal, at sa mga katangiang dapat naming hanapin at pag-aralan upang malagay sa tamang lugar at posisyon ang bawat taong nagnanais maglingkod sa aming pamayanan. Ang aming dalangin, O Diyos, bigyan mo po kami ng isang maayos, mapayapa, mabuti na araw ng halalan. Dalangin namin, Panginoon, that ikaw ang siyang tutulong upang maiwasan ang anumang mga kapanganiban sa lansangan, ang mga masamang intensyon ng tao, ng mga taong may masamang balakin. Dalangin namin na ito'y maiwasan sa tulong at gabay mo. Ito po'y frustrate, ito po'y hindi magpatuloy, kundi Panginoon, kayo po magbibigay sa amin ng isang honest, ng isang mabuti, ng isang mapagpalang araw ng pagpili ng mga maglilingkod sa aming pamayanan. Dalangin po namin, O Diyos, dalangin namin na pagpalain mo po ang aming bayan, ang aming bansa, at malagay ang mga tao na mayroong mabuting hangarin na maglingkod. Capable, honest, may pagkatakot sa inyo,
at napupuot sa anumang mga bribery. Yun po ang malagay, Panginoon, sa kalagitnaan namin na maglilingkod sa aming pamayanan o sa aming bayan. Ingatan mo po kami lahat at sama mo po ang bansang ito sa panahon ng halalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pakikipagkaisa sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagbubulay-bulay at sa paglalagay ng aplikasyon ng salita ng Diyos. Hanggang sa muli po, nagpapasalamat sa inyong lahat, nagbibigay ng papuri sa Diyos, Jonathan Oribiazar.